Shangri-La Frontier, isang action-adventure anime na may temang VR MMO or Virtual Reality Massively Multiplayer Online Game na nakatuon sa isang gamer na nagngangalang Rakuro Hizotome na may in-game name na Sanraku. Siya ay kilala sa paglalaro ng mga pangit na laro, mga larong hindi balanse, punong-puno ng bug na halos hindi na malaro ng maayos. Bilang pahinga sa mga pangit na laro na nilalaro niya, inirecommend sa kanya ang isang high-quality VR game na tinatawag na Shangri-La Frontier. Ginamit niya ang kanyang natatanging kakayahan upang hamunin ang mga pinakamalalakas na halimaw at tuklasin ang misteryo ng mundo ng larong ito. So tara, samahan niyo ko at ating ipagpatuloy ang chapter 124 sa manga kung saan natigil ito sa anime. Let's go! Sa episode 49 ng Shangri-La Frontier, nakipagtulungan si Sanraku kay Araba upang talunin ang hari ng karagatan na si Atlanticus Lepnorca. Gamit ang inventorya at ang kakayahan ni Araba na lumangoy, ginamit nila ang reflect attack ng tower sa lungsod upang maipakita kay Atlanticus ang sarili nitong atake na nagresulta nga sa pagkatalo nito. Sobrang saya na naman ng ating bida dahil nakakuha siya ng rare na material para magamit sa paggawa ng panibagong rare item. At nasabi niya pa na makakatulog siya ng mahimbing dahil sa ganda ng nakuha niyang kristal. Ngunit ang hindi niya alam ay inabutan na siya ng umaga sa paglalaro ng Shangri-La Frontier. At dito na nga nagsisimula ang chapter 124. Mukhang hindi nga lang si Sanraku ang napuyat dahil sa paglalaro ng SLF dahil kahit tanghali na, mukhang kakagising pa lang ni Sylvia. Sabi ni Johnson na ayon nga daw sa kanilang napag-usapan ay maaga silang magte-training ng Galaxia Heroes Chaos. Tinanong pa nito kung anong rason ni Sylvia dahil pahapon na nang nagpakita ito sa kanila. Nagbiro pa nga si Sylvia na nakalimutan niya lang mag-logout sa nilalaro niya kaya siya na late. Tanong pa ni Lucas kung natulog ito ng maaga. Hinala pa nga ni Johnson na malamang ay naglaro ito ng ibang game kaya ito napuyat. Nagsimula na ngang umorder ng pagkain dito si Sylvia. 4 na order ng 500 grams na steak, isang medium, 2 rare at isang well done. Dagdag niya pa na isa sa rare at yung well done ay lalagyan ng madaming bawang. Sa pagkakataong ito ay tumama na naman si Johnson dahil lahat ng in-order ni Sylvia ay kakainin niyang lahat. Ang dahilan naman ni Sylvia ay magpa-practice na nga daw sila at kailangan niya ng maraming calories sa katawan niya. Patay gutom pa din daw hanggang ngayon itong si Sylvia, banggit ni Johnson. Sabi pa ni Lucas ay hindi man lang sila nakapaggala sa Japan. Umaasa pa naman daw siyang makakapag-food trip sila dito. Pangaasar pa ni Johnson ay hindi man lang daw nakapag-aya itong si Lucas ng isang chick sa Japan para kumain sa labas. Sagot ni Lucas na anong pumapasok sa utak ni Johnson. Hindi na daw alam ni Lucas kung paano magpo-propose itong si Johnson sa mapapangasawa niya. Pumasok na nga sa eksena itong si Alex at pinapatahimik ang kanyang mga kasamahan dahil hindi niya daw madinig ang sinasabi ng kanyang Japanese sweetheart. Kahit kahapon niya pa ito pinapakinggan ay ayos lang daw dahil malaanghel daw ang boses nito. Wala na nga daw pakialam dito si Sylvia. Ang mahalaga ay lumaban ito ng maayos para bukas. Balita pa ni Johnson na naglabas na ng lineup ang kanilang kalaban na Nitro Squad para bukas. Wala daw dahilan para tignan ito ni Sylvia dahil kapag nasa lineup si Kay ay ayos na sa kanya. Ngunit tungkol sa lineup ay hindi daw mapanatag itong si Johnson dahil may mga pangalan dito na hindi niya kilala. Tumalon naman ang panel kay Sanraku habang ito ay humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nagising sa tamang oras na kanilang napag-usapan. Dagdag pa ni Sanraku na nagugutom na siya pero walang pakialam si Amane at
Kay dahil pinaghintay sila ng napakatagal nitong si Sanraku. Bago daw sila magplano ng strategy laban sa Team America ay may kailangan pa silang gawin. Ito nga ay ang mag-register ng pangalan ng members ng Nitro Squad dahil hanggang tanghali na lang ang pagpapasa nito, banggit ni Kay. Tapos na sila Kay at Megumi. Ang wala na lang ay si Amane at Sanraku. Wala na nga daw pakialam itong si Sanraku kung anong itatawag sa kanya. Tinanong naman ni Megumi si Amane kung gagamitin nito ang kanyang tunay na pangalan at ipapakita ang kanyang muka. Hindi nga ang sagot dito ni Amane at itatago niya daw ang kanyang identity dahil sa isip-isip ni Amane baka mag-iba ang pagtingin sa kanya ng mga bata kapag nangyari iyon. Naisip din pala ito ni Megumi na baka magkagulo kapag nakita ng mga tao ang isang celebrity model sa isang malaking gaming competition. At kapag nabunyag ang identity ni Amane, mawawala na siya ng trabaho, sabi ni Sanraku. Tinanong naman ni Kay kung itatago din ba ni Sanraku ang mukha niya. Madaming tanong sa utak ni Sanraku tungkol sa pagtatago ng identity niya. Miski siya ay di din alam kung ano ang sagot. Bigla namang pumasok sa eksena itong si Amane na kung itatago din ni Sanraku ang mukha niya ay nagsuggest ito na mag-cosplay na lang silang dalawa. Nagulat naman si Kay at Megumi sa sinabing ito ni Amane. Kahit hindi nga sasang-ayon si Sanraku ay agad nagsalita si Amane na mas okay daw na mag full body costume kaysa magpakita ng nakamaskara lang. Dagdag pa nito na naka-order na siya ng pang-cosplay. Gulat na gulat si Sanraku sa bilis mag-isip ni Amane at express delivery daw yung pinag-orderan niya. Kaya makakarating daw yon ngayong araw. Kasama na din dito ang costume ni Sanraku. Hindi makapaniwala si Sanraku sa sinabi ni Amane na may costume na siya kahit hindi pa siya sumasang-ayon sa gusto ni Amane. Pero wala nga palang karapatan si Sanraku para tumanggi dahil late itong dumating sa meeting nila. Hindi akalain ni Sanraku na makakaapekto sa sitwasyon ngayon ang pag-login niya sa SLF. Mas magiging maayos din daw ang itsura ni Sanraku sa costume kaysa sa gas mask na suot nito. Nagtanong pa si Megumi kung anong susuotin ni Amane na costume. Ngunit ang sagot lang dito ni Amane ay abangan na lang nila pagdating ng match-up nila bukas. Galit na si Kay dahil parang hindi man lang kinakabahan sa paparating na napakalaking event ng mga kasama niya. Pero kaya lang naman daw sila hindi kinakabahan kasi festival lang naman daw iyon. Kaya tama lang na magsaya sila. Mukhang dismayado nga si Kay sa sagot ni Amane. Hanggang sa mga oras na ito, nag-iisip pa din si Kay ng pangalan at tinanong niya pa kung okay lang ba na gamitin yung Sanraku para kay Rakuro at Pencil Warrior naman para kay Amane. Pero tumanggi si Sanraku dito. Nagsuggest siya na ang gagamitin niya na lang ay Anonymous Alpha at si Amane naman ay Anonymous Omega. Nagulat nga si Sanraku sa sinabi ni Amane. Kaya naman ang gagamitin niya na lang daw ay Unknown Zero. At babaguhin na din daw ni Amane ang pangalan niya. At ito nga ay Unknown Ghost Number. At dumating pa nga sa puntong naging sobrang haba na ng ibinigay na pangalan ni Sanraku. Ito nga ay ang Anonymous The Chronic Disease Unleashed from Beyond. At si Amane naman ay Anonymous Mystic. Nagkakagulo na nga tong dalawa. At hindi pa din makapili ng pangalan kaya naman si Kay na daw ang bahala sa pangalan nila. Ito nga ay Gumball para kay Sanraku at Black Curtain naman para kay Amane. Galit na galit naman itong dalawa sa ginawang pangalan ni Kay. Pero pag galit na sigaw dito ni Kay ay wala ng oras at bilisan na nilang mag-isip ng pangalan nila. Nagsuggest naman si Amane dito na si Megumi na lang ang magdesisyon. Naisipan ni Megumi na dahil ang isa ay ayaw magpakita ng muka at ang isa naman ay ayaw magpakilala ng pangalan. Kaya naman gawin na lang daw nilang simple at ang inilagay niya nga ay no face at no name. Tumalo naman ang storya sa senaryo nang binabasa na ni Sylvia ang dalawang bago sa paningin niya na kasama sa lineup nila Kay. Hinala pa ni Lucas na baka last minute helpers ang dalawang nasa hulihan dahil wala din itong picture. Dagdag pa ni Alex na kahit sino pa yang mga yan ay hindi din naman yan kasing lakas ni Kay. Sumangayon naman dito si Sylvia dahil ang kalaban lang naman daw nila ay si Kay.
At ito daw ang hinihintay niyang pagkakataon sa lahat. Kaya naman, wag daw siyang bibiguin ng mga kasama niya. Sa puntong ito, na i-register na nga ni Kay ang lineup ng Nitro Squad para sa laban nila ni Sylvia. Pero sa di malamang dahilan, ay bigla namang tumawag ang boss niya. At natapos na nga ang tawag. Parang nataranta nga dito bigla si Kay. At ang balitang hindi inaasahan ay hindi siya makakapaglaro bukas. Parang hindi pa nga nagsisink in sa tatlo yung narinig nilang balita. Pero nung nagsink in na, ay labis ang gulat ng tatlo. Matatapos na ba dito ang laban? O magagawa pa nilang lusutan? Tara, ituloy pa natin ang kwentuhan sa chapter 125. Gulat na gulat ang Team Nitro sa balita ni Kay. Utos galing sa nakakataas o baka daw galing sa sponsor niya ang trabahong pinapagawa sa kanya. Dahil sa kakulangan sa player ng isang team sa ibang laro ay kailangan niya ditong mag-substitute. Di nga daw alam nila Amane ang sinasabi ni Kay. At ipinaliwanag ni Kay na hindi lang Galaxia Heroes Chaos ang may exhibition match bukas. May laro din daw para sa World Championship ang RWH 6 o Ruins Warhound 6 na isang FPS game at gusto ng management na maglaro siya sa finals. Nagduda agad si Megumi sa sinabi ni Kay dahil ang RWH 6 ay nasa FPS game division. Bakit si Kay ang kukunin na pamalit? Nasa fighting division ito. Ang dahilan pala kaya siya ang napiling pumalit sa isang bakanteng slot ay dahil nilaro niya sa harapan ng sponsor ang RWH. At nilaro niya ito nang walang kahirap-hirap. Dito nga, ang kasikatan ni Kay ay magiging problema sa mga plano nila para sa laban bukas. At sinabi pa daw ng boss nila na ang World Championship ay pangarap ng lahat ng Japanese pro player. Kaya iwasan daw ni Kay na ma-offend ang mga sponsor nila dahil nagpabaya lang ito sa kanyang laro. Kung ang mga sponsor nga daw ang direktang nag-request nito, hindi makakatanggi ang company. Kaya tinignan agad ni Amane ang time schedule para bukas sa kanilang laro. At ang RWH ay magsisimula ng 9:30 AM. At ang kanilang laban ay magsisimula ng 10 AM. Aabutin ng 30 minutes per game ang laban sa RWH. At kung may break naman, ay aabutin ng 3 oras. Wala na ngang maisip na paraan si Kay. Kahit anong pagmamadali daw ang gawin niya, ay wala pa ring mangyayari. Tumulong na sa pag-iisip ang buong Nitro Squad. Base sa rules ng exhibition game nila bukas, ito ay isang knockout competition. Kumbaga, kada mananalo ang player sa rounds, ay kakalabanin niya ang susunod na player sa lineup ng kalaban hanggang sa huling player ng kalaban na team. Kaya naman daw walang magiging problema kung maglalaro si Kay sa pang-4 o panghuling slot sa lineup dahil sigurado daw si Sanraku na ire-reserba din ng kalaban na team si Sylvia sa pang-4 na posisyon. Ang isang round ay tatagal ng 10 minuto at kapag nakakuha ka ng 2 panalo na rounds, ikaw na ang panalo sa laban. Ang kailangan nilang gawin ay magbigay ng 1 panalo para sa kalaban at maipanalo ang 2 laban ng sagad sa 10 minuto. Ito ang magiging setup ng laro para sa kanilang laban. Magkakaroon sila ng 6 na games. Kada isang buong laro ay makaka 30 minutes sila. At kung magtagumpay sila sa plano, makakakuha sila ng 180 minutes o 3 oras na sasakto pagkatapos maglaro ni Kay sa RWH. Hindi daw ito makatotohanan. Hindi din daw kapanipaniwala na magagawa nila ang plano dahil ang kalaban nila ay top American team. Sa palagay lang naman daw ito nila Sanraku dahil nakadepende pa din ang sitwasyon kung gaano kabilis matatapos ni Kay ang laban niya sa RWH. Pero mahihirapan si Kay makasungkit ng panalo dahil isang German team ang kalaban nila sa finals. Pero hindi kailangan mag-isip kung gagana ito o hindi dahil ang mas importante ay kung paano ito magagawa ni Kay. Dahil kapag sumuko siya ay hindi niya makakaharap si Sylvia. At katulad ng paglaban nila sa Wezaimon, si Sanraku ang naging center ng one sword strategy na ginawa nila. Pero sa laban na ito, ang plano ay lahat sila ay espada
sa multi-sword style strategy na gagawin nila. Kapag may nasirang isang espada, ang buong plano nila ay mauuwi sa wala. Kaya kailangan may makaisip sa kanila kung paano matatalo ang team ng Amerika. Kahit malabo ang sitwasyon para matalo ang pinakamalakas na American team, ay may naisip ulit na lusot sa gusot itong si Amane. Dahil sa sinabi ni Sanraku kanina na ang exhibition match ay isang freak show, ang ibig sabihin lang nito ay para malibang ang mga tao. Kung magagamit daw nila ng tama ang oras, yung 180 minutes ay hindi problema para sa kanila. Napagpasyahan nga ni Megumi na sasama na siya sa kung ano man ang naiisip na gawin ni Amane. Lahat nga ay nasa ayos na. Tinanong na ni Sanraku si Kei kung ano na ang gagawin nito. Hindi pa din makapaniwala si Kei sa mga sinasabi nila Amane dahil ang haharapin nila ay isang delubyo kung tutuusin. Pero wala na daw bago sa ganitong sitwasyon dahil sabi ni Sanraku, normal na ito sa araw-araw ng mga katulad nilang gamer. Sumangayon naman si Kei. Masyado lang daw siyang kinabahan sa biglaang problema kahit mahaba pa naman daw ang oras nila. Kahit pa hindi magawa ni Kei ng maayos ang lahat ng nasa plano, may masasandalan na siyang kaibigan na tutulong sa kanya at mapapagkatiwalaan niya itong mga ito. At pinakiusapan na ni Kei si Amane na ipaliwanag sa kanya ang plano. At tumalo na nga ang storya sa kwarto ni Sanraku. Matutulog na siya ng maaga para hindi malate bukas. Pero nag-message muna si Kei sa kanya para tanungin kung anong dahilan at hanggang sa puntong ito ay sinamahan nila itong si Kei. Hindi ba alam ni Kei na hindi papayag si Sanraku na dalhin niya ito sa public at bigla na lang siyang aalis o itatakas? Napakaseryoso ng event na to para sa kanya. Kaya nag-abala si Kei para imbitahin si Amane at si Sanraku. At sinabi din ni Sanraku na ipapanalo niya si Kei sa laban na to. At kung maging maayos ang lahat, yakiniku ang usapan. At syempre, sagot daw ni Kei. At bigla ding nag-send ng message si Amane. Ang makalaban si Sylvia ay napakahalaga kay Kei. Kaya nandito si Amane para tumulong sa kanya. Sa totoo lang, magpapako-cosplayer pa nga itong si Amane para sa event na to. Kaya kung maging maayos ang lahat, gusto lang daw ni Amane na kumain ng sushi. At sagot din lahat ito ni Kei. Noong una ay nawawala na ng pag-asa si Kei dahil sa utos ng boss na maglaro siya sa RWH. Pero ngayon, nanggigigil na siyang gawin ito. Maghintay lang sila Sanraku, Amane at Megumi at tatalunin lang ng mabilis ni Kei ang Team German para makabalik siya agad sa laban ng Team Nitro sa Galaxia Heroes Chaos. At sa huling panel ng chapter 125, nakahanda na ang pagkain ni Sylvia. Sa tingin nyo, magiging magandang idea nga ba ang gagawin ni Sylvia na ilagay ang pangalan niya sa pangatlong slot ng lineup nila? Ang dahilan niya pa na masyadong malayo ang pangapat na slot dahil baka matalo sila nang di pa niya nakakalaban si Kei. Mukhang magkakaroon na naman ng panibagong problema ang Team Nitro Squad. Chapter 126 na! Ngayon na nga ang araw na matagal nang hinihintay ni Kei. Ang paghaharap nilang muli ni Sylvia. Isang napakaganda at napakalaking venue para sa napakaraming tao na pumunta sa Global Game Competition. Sa pagkakataong ito, nakita na ni Kei at ng Nitro Squad ang lineup ng Star Rain na nasa pangatlong slot si Sylvia. Hindi nila inaasahan na nasa pangatlong slot ilalagay itong si Sylvia dahil ang plano nila ay nakabase sa lineup na nasa pang-apat si Sylvia. Sa ganitong biglaang problema, kailangan nilang bawasan ang strategy na hinanda nila. Pero hanggang gaano kabilis ang kailangan gawin ni Kei para matapos ang final sa RWH? At hindi na din sila pwedeng magkamali ngayon dahil mas lalaki pa ang problema. Ang difficulty ng mga nangyayari ay nagsimula sa hard, pumunta ng very hard ng ganun lang kabilis para sa kanila. Pero alam na nila na may mangyayaring ganito kahirap, kaya naman pumunta silang preparado para dito. Alam ni Kei na gagawin nila Sanraku ang lahat para sa plano nila. Tanong pa ni Kei kung sigurado pa din ba sila Amane na susuotin ang costume na dala nila. Oo daw kasi part yun ng plano nila. Mukhang natural lang naman para sa mga cosplayer ang araw na ito.
dahil maluwag naman na nakapunta itong si Sanraku ng nakagasmas sa event grounds. At tinabutan ni Kay si Sanraku ng Riot Blood na galing Amerika. Mukhang maagang reward to para kay Sanraku dahil ang brand na ito ng energy drink ang lagi niyang iniinom. At ito pa ang bagong labas na Riot Blood Tonight. Kaya naman lampas langit ang saya ni Sanraku. Tinatawag na nga sa entablado ang mga kalahok sa gaganapin na World Championship ng RWH. Kasama si Kay dito. Kaya naman nagpaalam na ito, hindi na kailangan mag-alala ni Kay dahil gagawin nila Sanraku ang lahat para makamit ang laban na pinaghandaan ni Kay. Dumako na tayo sa venue ng Galaxia Heroes Chaos. Ang magiging host at play-by-play commentator ay si 8 sa Sahara. At ang mag-a-analyze ng laro ay isang player ng pro gaming team na si Ayato Asama. At ngayon, pinapasok na sa stadium ang mga player na maglalaban. Galing pang USA, ang professional multi-gaming team, Zodiac Cluster, na binubuo nila Lucas, Johnson, Alex, at Sylvia Goldberg. Ang rank 1 player ng USA, galing sa fighting division, ang Star Reign. Sumali sila sa 8 tournament simula noong simula ng taon, at 6 doon ang kanilang naipanalo. Sila din ang undisputed top team at ang pinaka-importante dito ay hindi pa natatalo si Sylvia Goldberg at siya ang pambihirang undisputed champion. At kanilang makakaharap ay ang powerhouse ng Japanese multi-gaming team, Cyber Battalion, ang fighting division, Nitro Squad. Handa na ang dalawang magpakita sa madla habang si Megumi ay kabadong-kabado pa din pero wala nang atrasan to para sa labang haharapin nila. Iba't iba ang reaksyon na bumungad sa kanila nang sila ay nakita ng crowd. At dito na nagsisimula ang freak show na hinanda ng Team Nitro. Full body costume ang suot ni Amane at ni Sanraku habang si Megumi naman ay halos ayaw na magpakita sa tao. Mukhang hindi maintindihan ng commentator ang nangyayari dahil sa kakaibang getup ng Team Nitro. At gaya ng inaasahan, magaling mang-entertain ng tao itong si Amane. Ang naiisip tuloy ni Megumi ay napag-iiwanan siya dahil siya lang ang walang costume. Pero sa isip-isip niya rin ay hinding-hindi din siya magsusuot ng costume na ganito. Takang-taka nga ang mga tao sa paligid at tanong pa nila na kailan pa naging cosplayer ang mga member ng Nitro Squad. At dito nga ay na-reveal na kung anong ibig sabihin ng pumpkin head na suot ni Sanraku. Inspired pala ito sa isang karakter sa FPS game na si Jack na naging isang hadlang sa main character sa larong Requiem for Armies na bigla na lang nawala sa dagat kasama ang nuclear bomb. Walang nakakakilala sa tunay na katauhan at mukha ni Jack at sumakto nga ito kay Sanraku dahil ayaw din itong makita ng ibang tao ang mukha niya. At ang kay Amane naman ay inspired sa isang babaeng gwardya ng Kastilyo na makikipagpatayan para sa kaligtasan ng lahat. Siya ay nagngangalang Nameless. May isa pa siyang gustong gamitin. Kaya naman ito ang ginamit niya para i-honor ang pangalan na ibinigay sa kanya ni Megumi. Mukhang nagsasaya na nga daw ang Team Nitro, sabi ni Alex. Pero si Sylvia ay focus lang sa paghahanap kay Kay. Ang paghaharap ng Star Reign at Nitro cosplayer ay Nitro Squad pala ay nangyayari na. Pero maging ang commentator ay napansin na ding kulang ng isang player ang Nitro Squad. Nagtanong na dito si Sylvia kay Sanraku kung nasaan na si Kay. At sinabi ni Sanraku na huwag kang mag-alala, dadating siya dito para talunin ka. Nag-LBM at nasa CR pa. Ito ang dinahilan ng Nitro Squad sa pagkawala ni Kay. Pero kahit daw kulang pa sila, ay pinagtulakan na nila ang commentator na umpisahan na ang laro dahil dadating din naman daw si Kay sa saktong oras na kailangan. Ang format ng laban ay knockout competition. Ang bakbakan ay gaganapin sa tinatawag na Chaos City at mananalo lang ang player kung makukuha nito ang Chaos Cube o maubos nila ang HP ng kalaban nila. Lahat ay nakahanda na. Umpisa na ng laban sa pagitan ng Nitro Squad laban sa Star Reign.
Ang laban na ito ay isang special exhibition game sa larong Galaxia Hero Chaos. At sa huling panel ay magsisimula na ang laban. At dyan nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa kwentong anime ni Kuya Boy. I-on mo na rin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli!